Hello, kamusta po? Sa episode na to, saksihan ang pagbagsak ng mga maskara, ang pagliliti sa boardroom at ang masakit na pagtatapos ng isang relasyong binuo sa kasinungalingan. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan sa likod ng Aquino legacy? Tara, simulan na natin. Maagang nagkita sina Santiago at Luther sa isang private command center na nasa kabilang building lamang. Ang dating satellite office ng Aquino Group na ipinasara matapos ideklarang patay si Santiago. Muling binuhay ni Luther ang mga server at sistema, lahat naka-encrypt at off-grid. Sa malaking screen lumitaw ang corporate logo ng Aquino Group, kasunod ang presentation para sa board meeting. Lahat ng ebidensya ay hawak na natin. Habang may board meeting, ipapakita natin ang mga ebidensya at doon ka papasok, Santi. Sa go signal mo, lalabas ang mga pulis. Tahimik na tumango si Santiago. Babalik ako para ipaalala sa kanila kung sinong tunay na may-ari ng Aquino Group. May dalawang magaganap. Una, sa board meeting mismo. Maglalabas tayo ng pre-recorded video mo. Hindi nila alam kung kailan mo ito ni-record. Ikalawa, lalabas ka in person para ipakita mismo mga ebidensya. Perfect. I want them terrified before they even see me. Araw ng board meeting, nagmamadaling pumasok si Jessa sa opisina, bitbit ang folders, laptop at kape na halos natapon na. Halatang puyat at pagod. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na tingin ng mga empleyado. Sa gitna ng bulungan at mga mapanuring mata, dumiretso siya sa conference room. Sa loob, naroon sina Lexus at Violet. Parehong may pailalim ng ngiti. Jessa, we're waiting. Nasaan ang revised proposal mo? The Sky Heavens project has already been compromised once. Don't tell me it will happen again under your supervision. Halos mapahinga siya ng malalim bago sumagot. Nagpupuyat po ako buong linggo para sa bagong design. Wala akong kinalaman sa pag-leak noon. Sinisiguro kong mas mahigpit na ngayon ang access ng protocols. Ngunit si Lexus ay ngumiti ng may pang-aasar. Protocols won't save your reputation, Jessa. Kung patay ng taong nagtatanggal sa'yo noon, sino pang kakampi mo ngayon? Natigilan si Jessa. Hindi niya alam kung bakit tumama sa kanyang ganong kabigatang sinabi. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Pinindot niyang remote, nagsimula ang kanyang presentation hanggang biglang naputol ang projector. System message on screen. Incoming file. Aquino Legacy Protocol Authorized. Bus S. Aquino. Lahat ay napatigil. Napahawak siya sa bibig ang lahat ng board. Si Lexus at Violet ay pawang mga natigilan. Lumabas sa screen ang imahe ni Santiago. Formal, diretsong tingin sa camera. You thought you could erase me, but you can't bury the man who built Aquino Group. I am returning and I will reclaim everything that was stolen. Nagkagulo ang buong boardroom nang lalambot siyang napaupo. Hindi makapaniwala sa nakikita. Sa isang sulok si Lexus ay nawala ng kulay ang muka at si Violet nanginginig habang pinipilit manatiling composed. Tahimik ang buong silid matapos ang misteryosong video. Lahat ay nakatulala sa screen. Hindi makapaniwala sa narinig. Unti-unting bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng boardroom. Lahat ay napalingon at mula doon lumitaw ang isang pamilyar na figura. Matikas at buhay na buhay. Si Santiago Aquino. Tahimik ngunit bawat takbang nito ay mabigat at may dalang otoridad. Ang ilan ay napasigaw, ang iba naman ay muntik nang mahulog sa kinauupuan. Nanlambot ang tuhod ni Jessa. Halos hindi siya makahinga. Nanlalabong paningin niya sa pinaghalong gulat, takot at hindi mapangalanang emosyon. Ang dami palang nagdalamhati sa pagkamatay ko. Huminto ito sa gitna ng silid, tinitigan siya ni Lexus at Violet. Pero meron ding nagdiwang. Walang kumibo. Tinapik ni Luther ang tablet na hawak niya at biglang lumabas sa malaking screen ng series of documents, emails at CCTV clips. Heto mga ebidensya ng pandaraya at paninira sa loob ng kumpanya. Mga transaksyong ipinasa sa pangalan ni Jessa para palabasing siyang may sala. Wala akong alam dyan, ani Lexus. Talaga? Kasi sa CCTV na to, kitang-kita ka. Tinutok ni Luther ang remote at nag-play ang video kung saan si Violet mismo nag-aabot ng confidential folder kay Lexus sa labas ng isang cafe. Maninaw na magkasama kayo nung gabi bago lumabas sa media ang leak. Edited yan. Hindi yan totoo, sigaw ni Lexus. Hindi mo kayang baguhin ang system logs and you forgot every Aquino project
as a secondary encrypted theory. At lahat ng yun na-recover ko na. Habang nagsasalita siya, pumasok mula sa hallway ang dalawang lalaking nakaitim. Dalang mga testigo, mga dating empleyado sa finance at IT department. Sir, si Mr. Lexus ang nag-utos sa amin na ilipat ang files. Siya rin po nagsabing si Ma'am Jess ang scapegoat, ng isang testigo. At si Ma'am Violet pong nagbayad sa amin para patahimikin yung isang intern na nakakita. May mga usapan din po kami sa cellphone na makakapagpatunay ng mga utos nila Sir Lexus at Ma'am Violet. Sabi naman ng isa pa, nang marinig yun, nagkagulo ang buong boardroom. May ilang miyembro ng board na kaagad lumayo kina Lexus at Violet. At higit sa lahat, ang nag-utos na alisan ng prenong kotseng sinasakyan ko na naging dahilan ng aksidente tangkang pagpatay sa akin ay ikaw din, Lexus. Gago ka, puro ka pagbibintang. Tungayaw ni Lexus at tumayo. May testigo din kami laban sa'yo. Mabubulok ka sa bilangguan. At sa mismong sandaling yun, pumasok ang mga pulis. Pinumumunuan ng isang opisyal na may dalang warrant. Mr. Lexus Aquino, Miss Violet Tolentino, kayo inaaresto sa kasong corporate fraud, obstruction of justice, falsification of documents, at attempted murder. Santi, makinig ka. Hindi ako kasabot sa pagpatay sa'yo. Hindi ko yan magagawa. Nautusan lang ako ni Lexus. Hysterical na sabi ni Violet. Ngumiti si Santiago, malamig ngunit puno ng kontrol. Sa presinto ka na magpaliwanag, Violet. Habang hinihila palabas si Lexus at Violet, nanatiling tulala si Jessa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot sa mga nangyayari. Bumalik na ang alaala ni Santiago. Nakita niya itong palapit sa kanya. Ngunit bago pa ito makalapit, dumagsa ang mga kamera mula sa media na nakaamoy ng iskandalo. Nasilaw siya sa flash habang si Santiago nakatayo lang ng tuwid at matatag. Parang hari na muling bumawi ng trono. Dagsa ang media, mga kamera at mga mikropono. Lahat ay nag-aabang sa eksklusibong pahayag ni Santiago Aquino. Ang lalaking inakala ng buong bansa na patay na. Dumagungdong ang mga tanong ng mga reporter. Mr. Aquino, bakit po pinekeng inyong kamatayan? Paano niyo ipapaliwanag ang pagkawala niyo ng ilang buwan? Sir, ano ang susunod na mangyayari sa Aquino Group matapos ang pagsisiwalat ng mga anomalya? Tinaas ni Santiago ang kamay, tahimik agad ng lahat. Ang boses niya'y matatag at may bigat ng otoridad. Una sa lahat, kitang-kita niyo naman na ako'y nagbabalik upang pamunuan ang aking kumpanya. Sumabog ang mga flash ng kamera. Ang dahilan ng aking pagkawala ay bahagi na mas malalim na investigasyon upang mahuli ang mga taong nagnanakaw, nagsinungaling, at sumira sa kumpanyang itinayo ko at nagtangka sa aking buhay. Kuminto siya, tumingin sa mga kamera. Ngayong araw na to, tapos ng panahon ng katiwalian sa Aquino Group. Lahat ng sangkot sa anomalya, kabilang si Lexus Aquino at Violet Tolentino, ay nahaharap sa hustisya. Wala nang pagtatakip sa may kasalanan, Mr. Aquino. Paano naman po si Mrs. Jessa Aquino? Totoo bang siya ang inyong asawa? Sangkot din po ba siya sa anomalya? Huminga siya ng malalim. Walang sino man, kahit na asawa ko pa, ang ligtas sa batas kung may kasalanan. Ngunit natitiyak ko inisente ang aking asawa. Magpapatuloy ang Aquino Group. Maraming salamat sa inyong lahat. Nakaharap si Jessa sa salamin ng opisina, nakatitig sa sariling refleksyon, puno ng pagkalito at takot. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula na maglabasan ng balita ng buhay si Santiago Aquino. Nasa labas ito at sumasagot sa mga tanong ng mga reporters. Maya-maya pa pumasok si Santiago. Seryosong anyo nito, malakas sa pagkakasara ng pinto. Alam mo, Jessa, ilang gabi ako nagplano kung paano kita harapin. Lumapit siya. Bawat takbang ay parang hampas ng sentensya. Yumakap siya sa lalaki. Welcome back, Santiago, alanganing sabi niya. Inalis nitong kamay niyang nakayakap sa leeg nito. Wala akong ibang maramdaman para sa'yo, kung hindi galit. Sinungaling ka, you're a gold digger slut. Lahat gagawin mo para sa pera at kapangyarihan. Anitong tila nagbubuga, nang bola nga po yung mga mata. Santi, makinig ka muna sa akin. Nagkakamali ka, nangakala. Ani ang halos pabulong. Makinig, ilang buwan mo akong ginawang tanga. Nakakita ka ng pagkakataong maging CEO at maangkin ang kayamanang pinaghirapan ko. Akala mo mapapaikot mo ko sa mga palad mo. Sinamantala mong pagkakataon. Napaatras siya, nanginginig sa mga paratang na walang katotohanan. Hindi totoo yan. Ginawa ko lang lahat para iligtas ang kumpanya habang akala ko wala kang maalala. Ikaw ang iniisip ko kaya ako naglakas loob na makipag-agawan sa posisyon bilang CEO. Ah, iligtas?
Iligtas o angkinin? Lumapit pa to, halos pagdikit ng mukha nila. Pinanood kita araw-araw, Jessa, kung paano may inangkin ang lahat. Ang opisina, ang pangalan, ang respeto ng mga tao. Pinagkalat mo na kasal tayo para makuha mo ang mga ari-arian ko. Namulang mga mata niya tumulong luha. Ginawa ko lang yung dapat kong gawin para protektahan ang lahat ng iniwan mo. Wala akong intensyong kuhanin ng kahit na ano dahil alam kong buhay ka. Protektahan? O protektahan ang sarili mong ambisyon? Sabihin mo nga, Jessa, kailan mo balak tumigil kapag tuluyan mo nang nakuha ang lahat ng pag-aari ko? Kagaya na kananay kong ganid, umiling siya, patuloy sa pag-agos ng luha sa mga mata. Hindi ko kailanman inangkin ang anumang pag-aari mo. Hindi ko alam kung gaano kahirap sa akin na itago mga nangyayari sa kumpanya. Hirap? Hirap ba ang tawag mo sa pagiging ganid? Sa pagsisinungaling mo habang kinukuha mong lahat ng yaman ko? Habang niloloko mo ko, pinapaniwala mo kong mahal mo ko. Tumigil to, mariing humingat ngumiti ng mapait. Napakasama mo, Jessa. Santiago, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong magsinungaling. Tinago kong lahat hanggat wala ka pang naaalala. Akala ko, yun ang tama at mahal kita. Totoong nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw ba, minahal mo ba ako? Ani ang hilam sa luwang mga mata. Hanga ako sa galing mong magmanipula. Simula pa lang alam kong gold digger ka. I would never fall in love with you. Yun ang pinakamasakit na nadinig niya. Umagos ng luhang ayaw paawat. Durog ang kanyang puso sa ilang milyong piraso. Pero mahal kita. Sa dami ng kasinungalingan sabi ko, isa ang tiyak ang tunay. I love you, Santiago. Lumapit siya at pilit niyayakap ang asawa. Hindi to kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Nilakasan niyang loob at tumingkayado pang halikan to sa labi. Ngunit ibinaling itong labi bago pa tumampi ang kanyang halik. Devil's kiss. You love my money and my company, not me. Napabitaw siya sa pagkakayakap kay Santiago. Napayuko ngunit agad din kumapit sa braso ng lalaki. Sa auntie please, magsimula tayo ulit. Para sa baby, para sa magiging anak natin. Napakong tingin nito sa kanya. Unti-unting nagibang ekspresyon nito. Tila leon na handang managpang. Para sa bata. Jessa, ako bang ama ng pinabubuntis mo? Biglang tumigil ang mundo, natahimik siya, hindi niya alam kung paano sasagot. Tumigil ang paghinga niya, ang lalamunan ay tila tuyo. Ang alaala na isang gabing pilit niyang nilibing ay sumulpot. Ang gabing naibigay niya sarili sa ibang lalaki. Ako ba ang ama, Jessa? Sumugot ka. Hindi siya makatingin, umiwas siya. Hinigpitan ang hawak sa laylayan ng kanyang blouse. Sa auntie, hindi ko alam. Parang bombang salitang yon sa pandinig ni Santiago. Hindi mo alam? Tapos gusto mong ipaako sa akin ng bata? Napaatras siya habang nanginginig ang buong katawan. Huminga ng malalim si Santiago pero halatang pag-iting ng panga. Ang mga kamao nito ay nakasara. Naglakad ito palayo pero huminto sa gitna. Hindi siya makayang tingnan. Let's get an annulment. Lumakad si Santiago palabas ng opisina. Hindi na lumingon, naiwan siyang gulong-gulo, luhaan at wasak ang puso. Nakatulala lamang si Jessa sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakakalat pang ilang dokumento ng mga kontrata, proposal at ilang larawan ng mga event ng kumpanya. Sa gilid ng mesa nakasabit pa rin ang ID niya na may nakasulat na Jessa Aquino, CEO. Pumasok si Maya, bitbit ang 2 kahon at may lungkot sa muka. Dahan-dahan tong lumapit. Ma'am Jessa, gusto niyo po bang tulungan ko kayo magligpit? Hindi siya kaagad sumagot. Nakatitig pa rin siya sa gitna ng mesa, tila pinagmamasdan ng sarili niyang refleksyon sa ibabaw nito. Maya-maya'y tumango siya. Tulungan mo ko, Maya. Alisin natin ang lahat ng gamit dito. Tumango si Maya, ngunit talatang pag-aalala sa mukha nito. Nagsimula silang magligpit. Ma'am Jessa, sigurado po ba kayong aalis na? Baka naman pwedeng pag-usapan pa. O, ibang posisyon naman ang hawakan mo. Si Santiago, ang tunay na may-ari ng lahat at nagbabalik na siya. Kaya nararapat lamang na umalis na ako. Huminto siya, pinunasan ng luha bago pa tutuluyang tumulo. Kinuha niyang isang frame photo nila ni Santiago sa launching event ng kumpanya noong assistant pa lamang siya. Parehong nakangiti, sandaling tinitigan bago marahang sinilid sa kahon. Ma'am Jessa, kung sakaling kailangan niyo po ng kausap, tawagan niyo lang ako. Salamat Maya, susubukan kong kausapin si Santiago. Kung gusto pa niya ako manatili sa kumpanya, hindi ako aalis. Sana makinig siya sa paliwanag ko. Gabi na, mahina ang ulan. Nakatanaw si Jessa sa labas ng bahay ni Santiago. Paglapit niya sa gate, agad niya napansin ang mga kahon na sa gilid. Mga gamit niya,
Nakatambak doon ang lahat ng mga damit, personal files at personal na gamit. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa pintuan at nag-doorbell. Lumabas si Santiago. Santiago, pakiusap, pakinggan mo muna ako. Hindi ako nagsinungaling dahil sa pera. Walang imik si Santiago, nakatitig lang sa kanya. Hanga din naman ako sa kapal ng mukha mong bumalik pa dito. Lumapit siya, nanginginig ang tinig. Pero hindi ko sinadyang magsinungaling. Santiago, mahal na mahal kita at gusto kong mahuli ang taong nagtatangka sa akala ko ay may amnesia ka. At hinintay ko lang na gumaling ka ng tuluyan bago ko ipagtapat ang katotohanan. And you want me to believe you? Marami kang pagkakataong magtapat sa akin pero hindi mo ginawa. Hindi niya na nakayanan ng bigat ng mga salita. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ni Santiago. Umagulhol habang hinahawakan ng laylayan ng pantalon nito. Santiago, please. Pakinggan mo lang ako. Hindi ko sinasadya. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang magpatuloy tayo. Papatunayan ko sa'yo hindi pera mo ang habol ko. Gusto kong makasama ka ng anak natin. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Santiago, bahagyatong matras. Anak natin? Huwag mo kong paikutin, Jessa. Hindi mo nga masagot kung ako ba talagang ama. Natigilan siya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan na ayaw niyang aminin kahit sa sarili. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero wala ka nang kailangang ipaliwanag. Tapos na tayo, Jessa. Tumalikod si Santiago, marahang sinarang pinto habang siya nanatiling nakaluhod sa malamig na lupa. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas, humahalo sa tubig ulan sa luha niya. Maaga pa, tahimik pa ang hallway. Si Jess ay nakasuot ng simpleng blouse at slacks, malayo sa dati niyang corporate elegance. Babalik siya bilang assistant ni Santiago. Pagbukas niya ng elevator, agad niyang naramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. May mga bulungan sa paligid, mga pilit na pinipigilan ang pangiti o pagtingin ng diretsyo. Ibang-iba ng ihip ng hangin sa opisina. Paglapit niya sa opisina ni Santiago, may bago siyang narinig. Isang malambing na tinig ng babae sa loob at ang boses ni Santiago. Sir, eto na po yung updated schedule for the investors lunch. Gusto niyo po bang ipasok sa calendar niyo? Good, you're efficient, Andrea. Exactly what I need right now. Bahagyang bumukas ang pinto, sumungaw siya, sinulyapan na hindi maganda ang bagong assistant. Halos hindi pa siya nakakahakbang na mapansin siya ni Santiago. Agad tong nagiba ng expression, mula sa pagiging kalmado, naging malamig na ulit. Anong ginagawa mo dito, Jessa? Sir Santiago, pumunta lang ako para ayusin ang turnover. Hindi pa natatapos lahat. Turnover? Dapat kahapon pa yan. Huwag mong sabihin naghihintay ka pang paalisin ng HR. Baka pwedeng maging assistant mo ko ulit. Mas magaling na ako ngayon kaysa dati. Marami akong natutunan. Excited niyang sabi. I could not even stand a few minutes na makasama ka pa. Mas mainam kung hindi ka na magtatagal sa kumpanyang ito. Napayuko siya, nangingilid ng luha pero pinilit niyang umiti ng mahina. Kung yan ang gusto mo, magre-resign na ako. Mukhang may bago ka ng assistant. Sa likod, si Andrea ay tahimik lang na nagmamasid. Tila nahihiya pero curious. Dahan-dahan siyang lumakad palabas. Hindi na siya lumingon, ngunit sa bawat takbang, parang unti-unting nauupos ang natitirang lakas niya. Sa loob ng elevator, doon na tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Parang sasabog ang dibdib niya sa sakit. Nang araw din na yon, gumawa siya ng resignation letter. Ilang ulit niyang binasang laman bago tuluyang pumirma sa ibaba. Malalim ang buntong hininga niya. Parang bawat letra ay katumbas ng sakripisyo at pagmamahal na gusto niyang pakawalan. Kumatok ng marahan at binuksan ang pinto ng opisina ni Santiago. Nandoon si Andrea, abala sa pag-aayos ng mga papeles sa gilid. Pwede po ba akong pumasok, Sir Santiago? Bahagyang lumingon ito at hindi siya tinaboy. Kung tungkol pa rin yan sa paliwanag mo, Jessa, huwag mo sayangin ang oras ko. Hindi po, Anyang inabot ang folder. Heto na po ang resignation letter ko. Kinuha ni Santiago ang folder pero hindi ka agad binuksan. Pinagmasdan ng ito at ibinagsak ang papel sa mesa. Hindi ko tatanggapin yan. Nagulat siya, hindi nakapagsalita agad. Ano? Pero sabi po ninyo ayaw nyo na ako makita. Next month is the 10th year anniversary of Aquino Group at kung bigla kang mawawala, lalo lang magkakaroon ng issue. The board will ask questions. The media will dig into everything. Hindi ko hayaang masirang imahe ng kumpanya dahil lang sa'yo. Pero Sir Santiago, hindi na ako komportabling manatili dito.
At kayo din, tiyak. Sinabi ko na maghintay ka hanggang matapos ang anibersaryo. Kaya sumunod ka na lang. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis. Walang pipigil sa'yo. Bahagyang kumirot ang dibdib niya. Yumuko siya't marahang kinuha ang resignation letter mula sa mesa. Nagtatalong puso niya kung anong dapat gawin. Ang manatili o tuluyang lumayo. Napakabigat na mga pangyayari mga kasummer. Gumuho man ng tiwala, naiwan naman ng mga tanong na mahirap sagutin. Tandaan natin, ang pagmamahal na nakatago sa kasinungalingan ay madalas na nagdudulot ng sakit na hindi agad nahihilom. Minsan ang pagpapakumbaba at katotohanan ang tanging paraan para maayos ang nasirang ugnayan. Hanggang dito na lang muna sa part na ito. Ano sa palagay ninyo ang susunod na hakbang ni Jessa? I-comment nyo lang inyong mga tsuri. Ito ang inyong storyteller, si Miss Maria. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli.